Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Good evening once again. North, East, West, South, Comfy family. Welcome once again to our midweek Bible study. Kamusta na po tayong lahat dyan? Okay. Tayo patuloy na magpapuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit, sapagkat eto na naman tayo. Panibagong araw ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, at panibagong pagkakataon na tayo makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Yan. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo ay sama-sama munang manalangin at humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos Ama sa langit. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Sa gabing ito, narito po kami at muli namin inaalay ang aming mga sarili sa iyo upang isang buhay na handog sa iyo, Ama. Ma, sa oras na ito, kami nagpapasalamat sapagkat muli na naman kami makakarinig
na mga salita mong nagiging gabay namin sa araw-araw. Mga salita mong nagbibigay sa amin ng kalakasan, kapag-asahan. Ama, inaamin namin ang aming kawalan. Wala po kami magagawa kung wala kayo. Kaya gabay at patnubay ng inyong banal na Espiritu ang aming tanging hiling upang buksan ang aming puso't kaisipan, upang lubos naming maunawaan ang bawat salitang aming maririnig. And Lord, we ask for your double portion of your anointing para sa gagamitin mo sa sa gabing ito. Lord, from the music ministry, to our song leaders, Panginoon, sa praise and worship team, at lalo tigit sa lahat, sa kapatid naming gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Lord, may your name be glorified tonight, Father God. And may your blessing be always upon us para patuloy kaming makapagpuri at makapagbigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Thank you, Father God, once again. Yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Okay. Thank you, Lord. We have some announcement, brothers and sisters. To all covenant members, yan, isave na po natin yung date ng June 27, mga kapatid. Kung may mga activities tayo, may mga gawain tayo, isave po natin yung June 27. These are all sa mga covenant members naman po. Kung tayo may mga schedule, please come June 27, 2026, 8 a.m. Saturday. At we will have this covenant meeting. Ang details to follow po, mga kapatid. Wala pang place. So, malayo-layo pa naman ho yan eh. So, paghandaan na po natin yung date na yan. Thank you, Lord. At of course, hindi natin makakalimutan yung ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day, which is June 10, 2026. Brother Alfred Cruz, happy birthday. Sister Jamaica Marquez, Sister Alexis Aquino, Sister Shai Garcia, and Sister Lily Magpantay. Happy birthday, mga kapatid. And of course, happy anniversary kay Brother Bong and Sister Abel Milanes. Happy birthday, mga kapatid, and happy anniversary, Brother Bong and Sister Abel. Bong, pasok! Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Praise God! A blessed day sa inyong mga kapatid. Happy birthday and happy anniversary. Okay, let's prepare ourselves, brothers and sisters. Kagaya ng dati, tawagin na po natin mga kasama sa bahay upang sabay-sabay tayong magpuri, magbigay luwalhati sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. And tonight, let's call on our praise and worship team. Hallelujah, hallelujah. What a beautiful day to start praising the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay mag-aaral, aawit at sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Coffee family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords.
the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters, what is your holy aspiration? To know Him more, to love Him more, to serve Him more. And let our prayer be in Psalms 19, verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Let's clap our hands to God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po umawit ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Ang hangad ko. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan At sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. salamat sa iyo. Salamat sa iyo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Lahat ng matuwid dapat na Masaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, ay iyong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, ay iyong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Hallelujah! Itaas ang kamay, oh hallelujah! Awitan siya, oh hallelujah! Luwalhati siya, pagkat siya
wagas, hindi kumukupas. Purihin si Yahweh magpakailan paman. Hallelujah, asang kamay, oh hallelujah. Awitan siya, oh hallelujah. Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Oh hallelujah, asang kamay, oh hallelujah. Awitan siya, oh hallelujah. Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Pagkat si Yahweh ay tapat. Pagkat si Yahweh ay tapat. Hallelujah! Hallelujah! Si Yahweh ay tapat magpakailan paman. Hallelujah! Let's continue to worship the Lord. Tandaan natin ang ating buhay ay alay na natin sa Kanya. Kaya patuloy natin gamitin itong ating buhay sa pagsamba at pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah! Panginoong Yesus, Ikaw ay tunay. Tunay ka sa iyong pagmamahal. Oh, hallelujah! Thank you, my Lord. Panginoong Jesus, Ikaw ay tunay. Tunay kang kumalinga at magmahal. Mga dalangin ko'y iyong ibinibigay. Tunay ka, Panginoon. Tunay ka kung magmahal. Panginoong Jesus, Ikaw ay tunay. Tunay kang kumalinga at magmahal. Mga dalangin ko'y iyong ibinibigay. Tunay ka, Panginoon. Tunay ka kung magmahal. Kaya't ang buhay ko'y sa'yo lang naghalaan. Pagkat nabati ang iyong kalooban. Oh, Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y sa iyo lamang nakalaan. Kaya
Glory, glory, glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Father God. Thank you, Father God. Yan. Napakasarap talagang umawit sa ating dakilang Diyos. It give us strength. Yan. Pagka tayo nagpupuri kay Lord, iba yung kalakasan ang mararamdaman natin sapagkat ito'y nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Yan. Okay. Last week, Minister Jerry Orlina discusses the other part of chapter 4 of the book of the Philippians. And tonight, join us, or as we end chapter 4, which happens to be the last chapter of the book of the Philippians. So tonight, let's welcome my co-minister, co-patriarchs, Minister Ariel Borja. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat at lalong higit ay sa ating Panginoon. So, nais ko pong basahin ang ating pag-uusapan o pag-aaralan ngayong gabing ito sa ating Bible study sa hango sa Pilipos, mga kapatid. Dito po sa Pilipos 4:11-13. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Manaming banal, salamat po muli sa malayang oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay muling makarinig ng iyong mga pagtuturo. Dalangin po namin na kami iyong samahan, lalo na po ako na gagamitin mo. Itago mo po ako sa iyong likuran. Pangalan mo ang makita at mataas sa lugar na ito. Muli po ay mangusap ka at kami po ay makikinig. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos at magandang gabi po sa ating mga kapatiran. Magandang araw sa mga kapatiran natin dyan sa ibang bansa, saan mang panig ng daigdig. Ang pag-ibig at kapayapaan at pagpapala po ng Panginoon ay sumaating lahat. At ganoon din, kumusta sa aking assignment bago tayo magpatuloy sa paniki. Yan. Brother PJ, hello. Si Brother PJ po, siya yung aking MC sa ating prayer meeting dyan sa Carino. At ganun din sa kuya po, kay Sister Esther. Yan, hello Sister Esther. At sa lahat ng kapatiran natin dyan sa kuya po, sa paniki, maging sa Kapas. At ganun din sa mga prayer meeting ko dyan sa lugar ng Kalaka, ng Sanyogan. At sa lahat po, sa news, North, East, West, South. Kumusta po tayong lahat? At patuloy po nating subaybayan ang ating gawain tuwing araw-araw po ito, mga kapatid, ay meron tayong gawain para sa ikararagdag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Thank you, Lord. So dito sa ating pag-aaral, sa ating pag-uusapan, last week po ay tinalakay ng ating kapatid o si Minister Jerry ang Pilipos 4:4 na ang nakasaad po doon ay magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Alam naman po natin mga kapatid na si San Pablo, nang isinulat niya po o nang sumulat siya sa mga taga-Pilipos,
siya po ay kasalukuyang nakabilanggo. Di po ba? At alam natin, kapag ikaw ay, di ba yung pag inisip natin ang isang damdamin o kalalagayan ng isang taong nakabilanggo ay makikita mo dito o maisasalarawan natin ang kawalan ng pag-asa, kalungkutan, kabiguan. Pero ito pong si San Pablo ay sinasabi niya sa mga tao na magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. So dito po ay ine-emphasize niya o ipinararating niya na napakahalaga ng kagalakan sa buhay nating ito. Ano po? Maging ang Biblia nga ay nagsasabi na ang taong masayahin ay humahaba ang buhay. Ngunit ang malulungkutin ay unti-unting namamatay. Ito po ay nasa Proverbs. Ano po mga kapatid? Kaya dito ay ipinararating na wala palang dahilan, walang excuses o walang excuse ang tao para hindi siya maging maligaya. Kasi sabi nga doon, magalak kayong lagi sa Panginoon. So wala ho diyang sinabi na kapag ang nagaganap sa atin ay yung mga bagay na gusto natin o umaayon sa plano natin ang nangyayari sa buhay natin na doon lang tayo magagalak. Dito po ay napakaliwanag na sinasabi na sa lahat ng pagkakataon, mahalaga na tayo ay magalak sa paglilingkod natin sa Diyos. Alam niyo po, dito sa introduction ng Pilipos, sabi nga dito, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. Ang Pilipos ay isang lungsod sa Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Nakabilanggo si Pablo nang isulat niya ito. Naliligalig siya dahil may mga manggagawang Kristiyano na sumasalungat sa kanya. At dahil na rin sa maling aral na nakapasok sa iglesia sa Pilipos. Ngunit mababakas sa sulat na ito ang isang kagalakan at lakas ng loob na taglay ni Pablo dahil sa kanyang matibay na pananalig kay Hesukristo. So dito po mga kapatid, napakaganda o napakaliwanag na ipinaaabot sa ating lahat na ang taong nananalig sa Diyos, dumaan ka man ng hango ng buhay, may mga pagsubok man tayong daanan sa buhay, mapupunta tayo doon sa kalalagayan, doon po sa Pilipos 4:13. Na ang sabi po doon, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, katulad nga po ng nabanggit ni Minister Jerry last week, kung tayo po ay nakapanood, yung Pilipos 4:4, ito po ay talaga namang madalas nating mapakinggan at ito ay talaga namang ginagamit ng mga tao. So, ito pong Pilipos 4:13, ganun din po ito mga kapatid, na mapapansin natin ito ay minsan nakatatak sa sombrero, nasa bracelet, nasa damit, minsan nasa sapatos. Nung araw nga, di ba, meron pang isang sikat na boksingero na naglagay nito sa kanyang short. Kung hindi po ako nagkakamali, siya ay si Holyfield. So, minsan, alam natin yung sabihin, pero sa totoo po, mga kapatid, minsan, nakukulangan tayo na i-apply yung salita, yung verse 13 ng Pilipos 4. So, tandaan po natin na sa buhay nating ito, araw-araw, sa bawat paggising mo, hindi natin sigurado kung ano ang ating pagdadaanan sa buhay. Minsan natulog tayo ng maayos, minsan natulog tayo na smooth ang lahat. Pero magugulat ka na lang paggising mo, bakit may ganito, bakit may ganyan,
Bakit ako dumadaan sa ganitong sitwasyon ngayon? Anong nangyari? Bakit biglang-biglang nagbago? Bakit biglang nagkaganito? Minsan paggising natin, napupuno ng tanong ang ating kaisipan. At minsan nakakalimutan natin na ang lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin ay nagaganap ayon sa itinakda o plano ng ating Panginoon. So kaya minsan pumapasok, maraming question. Bakit nangyari ito? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Pero katulad nga po, nang sabi ni Pablo, kung babalikan natin yung binasa natin starting on verse 11, sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. So dito po mga kapatid, may ilang bagay na nais iparating sa atin ang Diyos ngayong gabing ito. So tandaan natin na walang dahilan para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Okay, natatandaan niyo po ba si Job? 'Di ba? Si Job, alam naman natin na ang Biblia ay nagsasabi na noong panahon niya, siya ay maituturing na matuwid. Tapos, sa kabila ng kanyang pagsunod, sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, siya ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok. Nawala ang kanyang mga ari-arian, hindi lang yon, yung kanyang mga hayupan, kinuha ng ibang tao. Tapos ang masakit pa nito, yung kanyang mga anak ay sabay-sabay halos namatay. Di ba pag tinignan mo, lahat ginagawa niya, masunod niya lamang ang kalooban ng Diyos, pero nangyari ang lahat ng yun. So ngayon, hindi lang yun. Nagkaroon din siya ng sakit na, excuse the word, parang nakapandidiri. Sugat na hindi gumagaling. Kaya dahil sa dami ng kanilang pinagdaraanan, maging yung asawa niya, anong nasabi sa kanya? Sumpain mo ang Diyos mo. Sumpain mo na yung Diyos mo. Nang mamatay ka na. Ngunit anong sagot ni Job, brother? Sabi niya, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Puro kaginhawahan lamang ba ang tatamuhin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? So minsan po kasi, ang tao, nagkakaroon tayo ng maling kaisipan. Na akala natin dahil tayo ay naglilingkod na sa Diyos, dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, akala natin lahat na magaganap sa buhay natin ay aayon sa ating gusto at sa ating plano. Kung natatandaan po natin yung pagtuturo natin ng Monday, sabi po doon ng ating kapatid na si Sister Ria, gusto mo man at ayaw mo, Kristiyano ka man o hindi, dadaan tayo sa hamon ng buhay. Pero tandaan natin, lalo tayong mga Kristiyano, huwag maging dahilan ang hamon ng buhay na ito para tayo ay sumuko, para tayo ay umatras sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi nga sabi nga, yung ating pananampalataya na sinasabi natin na meron tayo nito, hindi po ito titibay. Hindi ito lalago kung hindi tayo dadaan sa mga hamon ng buhay na ating pinagdaraanan. Minsan dadaan ka sa financial problem. Minsan yung ating kalusugan. Di po ba? Minsan sa pamilya. Iba't iba ang ating pinagdaraanan. Sabi nga, iba't iba ang ating kwento. Iba't iba, sabi nga nung iba, lahat tayo may drama sa buhay. Pero tandaan natin na meron tayong iisang Diyos na laging handang tumulong kung tayo ay may mga pinagdaraanan sa buhay na hindi natin
plano o hindi natin nagugustuhan. Kaya nga ang sabi niya dun sa Joshua 1 verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, pagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay sasayo saan ka man magpunta. So kapag ka po nakita natin, pagka po ito ay ating isinapuso, so ibig sabihin may paalala ang salita ng Diyos. Nadadaan talaga tayo sa mga masisikip na daan. Pero tandaan natin, sabi nga, dahil sa lakas na kaloob ng Diyos sa atin, hindi ho dahil sa lakas natin. Hindi ho dahil sa karunungan natin. Dahil ang ating kaisipan at ang ating lakas, tandaan natin kapatid, may hangganan po ito. Pero yung kay Lord, wala pong katapusan. Naalala niyo si Pedro, nung siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Nung makita nila, nung una natakot siya. Akala nila, sabi nila, akala namin multo. Pero anong sabi ni Lord? Ako ito, nagpakilala si Lord. So kapag nakilala mo ang Diyos, lumalakas tayo. Sabi nga noong pag-aaral natin nung Monday, balikan ko po yung pag-aaral natin nung Monday, yung turo ng ating kapatid. Sabi nung una nating ma-encounter si Lord, kakaiba yung ligaya, kakaiba yung pagtuturo, kakaiba yung pananampalataya na idinulot nito sa buhay natin. Kaya nga, kahit ilang prayer meeting, pumupunta tayo. Meron nga tayong mga kapatiran na inaabot ng alauna ng madaling araw sa gawain. Yung asawa niya in-check. Pag uwi sa bahay, sabi daw ng asawa, tulok nga Diyos, prayer meeting pa. So, ipinakikita po dito, nung una nating makilala si Lord, kaya nating harapin ang lahat. Para ba tayong mga naging superhero? Pero nung habang tumatagal, bakit parang bumababaw, parang nababawasan yung pananampalataya natin sa Panginoon. So balikan ko po si Pedro. So nung sabihin sa kanya ni Lord na, nung nagpakilala sa kanya ang Diyos at pinaniwalaan niya na si Jesus ang nandun sa dako roon na nasa ibabaw ng tubig, nakababa siya doon sa bangka at lumakad din siya patungo kay Jesus. Ngayon, habang siya'y papalapit kay Jesus na lumalakad siya sa ibabaw ng tubig, nagkaroon ng hangin. Nung magkaroon ng hangin, lumakas ang alon. Ngayon, yung focus niya kay Jesus na nandun sa kabila ng alon, nawala. Ang focus niya napapunta doon sa alon. Kaya anong nangyari sa kanya? Unti-unting lumubog. Kaya ang focus natin ay nawala kay Kristo. Naniwala tayo sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito, mga kapatid. Yun na ang simula ng ating pagbagsak. Yun ang simula ng ating paglubog. Kasi nakalimutan mo yung kakayahan ni Kristo eh. Katulad ni Pedro, nakalimutan niya doon sa laki ng alon na nasa kanyang harapan, nandun si Lord na naghihintay sa kanya. Kaya sa atin po mga kapatid, tandaan natin, walang dahilan para tayo ay hindi maglingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo naranasan ko ng mabusog, naranasan ko ng magutom, naranasan niya ng lahat. Pero ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So kung ano po yung naranasan ni Pablo noon, kaya rin nating maranasan ngayon. Depende yan kung gaano natin kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung si Lord ay para lamang sa atin isang bagay na kung kailan lang natin kailangan saka natin kukunin, parang plato, pagkakain ka, saka ka lang kukuha ng plato. Pag hindi ka nakakain, hindi mo na kailangan.
So minsan, baka ganon ang kalalagayan ng buhay natin. Pag may problema, Lord. Pag may nangyayaring hindi maganda, Lord. Pero pag okay ang lahat, diyan ka na muna, Lord. Galit-galit muna tayo. Medyo okay naman eh. Kaya ko, smooth yung buhay ko. Kaya ko itong sabi nga, okay ang lahat. Kaya, saka na lang ulit. Hindi po ganoon. Kaya dapat araw-araw ng buhay natin. Huwag mong kalimutang basahin. Di ba? Ang Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ng aklat na yaon. Dilidilihin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Gaano pa kaya natin pinahahalagahan ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Kasing halaga kaya ng pagpi-Facebook natin? Kasing halaga kaya ng pakikipag-usap natin sa Messenger? O baka minsan, napupuyat tayo sa copy-Facebook, kalalay, kako-comment, tapos pagdating doon sa pagpipray, wala na tayong time dahil napagod na tayo, inantok na tayo. Kaya sabi dito mga kapatid, tandaan natin, walang dahilan sa buhay natin para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. So, ang isang natutunan ni Pablo, sabi niya, God wants to practice contentment. Diba? So, madaling masabi na kontento tayo. Pagkailangan mo ng ganito, ting, andyan. Pag may bibilhin ka, pupunta ka lang sa ganito, may pera ka na. Pero, yung contentment, yung pagiging kontento, mga kapatid, na yung nanggagaling sa kasapatan ng puso, hindi doon sa mga bagay na pangmaterial, hindi doon sa mga bagay na nakikita natin. Kasi sa mundo, alam nyo, mahirap matagpuan ang kakontentuhan. Di ba? Sa cellphone na nga lang eh. Noong una, magkaroon ng analog ba yung tawag doon? Sabi natin, magkaroon lang ako niyan, masaya na ako. Tapos biglang nauso yung may text. Lumabas yung 5110 ata, yung pinakauna-una na may text. Naku, sabi natin, magkaroon lang ako niyan. Masaya na ako. Tapos napalitan. Nawala yung antena. Gusto na natin yung walang antena. Sabi natin, magkaroon lang ako niyan. Masaya na ako. Tapos biglang nagkaroon ng camera, yung cellphone. Magkaroon lang ako niyan. Masaya na ako. Tapos nagkaroon ng smartphone. Diba? Pag tinignan mo sa mundo, walang tapos ang paghahangad. Lahat gustong mahawakan. Lahat gustong mapasa kanya. Pero dito, mga kapatid, yung kakontentuhan na tinutukoy ni Pablo, hindi sa mga bagay na pangmaterial. Kasi lahat naman ng bagay dito sa mundong ito, iiwanan natin. Panandalian lamang ang kaligayahang idudulot nito sa atin. Dati nga kami, nung nagkaroon kami nakapaglabas kami ng isang brand new na sasakyan, talagang, naku, grabe, tuwan-tuwa talaga ako noon. Sobra. Kaso, sa kabila ng katuwaan ko na yon, nawala naman yung aking kapayapaan. Na kapag tumahal yung aso, bumabangon na agad ako kasi baka may nangingialam nung sasakyan. Tapos, hindi pwedeng madumihan yung sasakyan. Talagang pag nadumihan ng konti, linis ko kaagad. Yung mga anak ko, pag nakita ko nadumihan yung loob, nagagalit ako sa mga anak ko. Mas mahalaga sa akin yung noon yung material na bagay kaysa sa pamilya. Pero nung paglipas ng ilang panahon, okay nang madumi, okay nang ganun. May hangganan, mga kapatid, ang kagalakan dito sa mundong ito.
Pero yung kakontentuhan na ibibigay sa atin ng Diyos, kay meron ka, kay wala ka, kay may ganito ka, ganyan, kaya mong maglingkod ng masaya. Kaya nating magpuri sa Diyos. Bakit? Dahil alam natin na ang kapunuan ng lahat ng ating pangangailangan at kakulangan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Alam niyo yung tunay na kagalakan, nakakontentuhan, kahit anong sikap mo, kahit anong pag-aaral ang gawin mo, kahit anong pagtuklas ang gawin mo natin, hindi natin kayang bigyan ng kasagutan. Pero kay Lord, di ba? Katulad nung sabi ni Pablo, naranasan ko na lahat ng to. Pero ang mas mahalaga sa kanya, yung pagkakilala niya kay Kristo. Kasi sabi nga, heaven and earth will pass away, but His word remain forever. Kaya magagawa natin ang mga bagay na ito dahil nakilala natin ang Panginoon. Kaya ang paalala rito, mga kapatid, serve the Lord in all circumstances. Oo, maglingkod tayo kay Lord. Pag sinabi naman naglilingkod, hindi yung kagaya namin na pupunta sa iba't ibang lugar para maghayo. May kanya-kanyang pamamaraan na itinalaga sa atin ng Diyos para maglingkod o para paglingkuran siya. So alam natin yung kung saan tayo inilalagay ni Lord sa body of Christ. Meron yan to preach, meron yan to support, pero sabi nga, ang lahat ng yan ay mahalaga sa body of Christ. Walang pagalingan dito, mga kapatid. Ang kailangan lamang gawin natin at sundin natin yung ginagawa o pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi nung awitin natin nung araw, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Kaya kahit anong panahon, maglingkod tayo kay Lord. Sapagkat ito lang yung mananatili. Mga kapatid, lahat tayo nakikidaan lang sa mundong ito. Maigsi lang yung buhay. Kaya nga ano sabi doon sa Psalm 90 verse 12, yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Kung saan mo gagamitin yung buhay natin? Saan natin gagamitin yung panahon natin? Sa pagpapayaman? Pagkamal ng maraming pera? Naku, darating ang time. Maging yung pera na pinagpagura natin, hindi na rin magbibigay ng kagalakan sa buhay natin. Darating yun, mga kapatid. Ang tanging mananatili, yung ating service, yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya, serve the Lord in all circumstances. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, di ba, magpakasipag tayo para sa gawain sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Wala naman talagang sayang. Mga kapatid, walang sayang sa paglilingkod natin na ginagawa kay Lord. Noong po ako ay mag-decide na maglingkod kay Lord. Ano ako noon? 16 years old. Ngayon, awa po ni Lord, mag-15 na rin ako this coming January. Noon, bilang tao, dumating sa isip ko na paano kaya ako magpapaaral ng aking mga anak?
Hindi naman po kami naghahanap buhay dito, pero naghahanap kami ng buhay papalapit kay Lord. Pero pinatunayan sa akin ng Diyos na mas higit ang kanyang kaalaman, mas higit ang kanyang kakayanan, at mas higit ang magagawa ng Diyos. Kaya ngayon, thank you Lord, nakadalwa na po ako kami ng napagtapos naming mga anak sa kolehiyo. May mga avenue of blessing si Lord. Kaya, what is impossible for men is possible for God. Totoo po yun mga kapatid. Kaya nga sa Psalm 121, I look to the mountain, where will my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Hindi yung mga bagay na akala natin. Hindi yung kapirasong papel ang magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Hindi po yun. Kundi ang pagkakilala, pagkaunawa, at paglilingkod nating gagawin sa ating Panginoong Jesus. Kaya do not make excuse or excuses. Huwag tayong gumawa ng mga dahilan para tayo ay tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, lahat. Alin ang magpipigil sa iyo? Yung kagutuman ba? Yung paghihikahos, yung kagutuman, yung kahubaran? Lahat ng yan yung mga kinatatakutan ng mundo, mga kapatid. Paano bukas? Paano ang ganito? Wala nang ganito, mataas na ang ganito. Tandaan natin, lahat tayong naniniwala kay Lord. Lagi tayong may special favor from God. Tandaan mo yan, kapatid. Lahat tayo ay laging may nakalaang pabor ang Diyos. Kung sabi may isang politiko na ang sabi niya sa kanyang, nung siya'y nangangampanya, gusto ko, happy ka. Si Lord, kung yung taong yun ang gusto, happy ang mga mamamayan ng Pilipinas, mas higit ang Diyos, mga kapatid. Pag nalugod sa atin ng Diyos, natutulog pa lang tayo, inihahanda na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi doon sa 2 Chronicles 7:14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Sabi pa doon sa 15, diringgin ko ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Kaya sabi rito, panghawakan natin yung pangako at kalakasan ni Kristo. Diba? Doon tayo manghawak na, oo nga pala, may Diyos ako. Sabi nung awitin natin nung araw, di natutulog, di natutulog, di natutulog, di natutulog ang Diyos. Alam niya ang iyong mga pangangailangan. Alam niya ang iyong mga pangangailangan. Hindi lang alam ni Lord. Sabi doon, kaya niyang ibigay ang lahat ng iyong kahilingan. Kaya niyang ibigay ang lahat ng iyong kahilingan. So para mangyari yon sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, manghawak tayo sa kapangyarihan, sa kalakasan, at sa magagawa ni Lord.
Kaya nga si Haring David doon sa awit 103, madalas ko itong mabanggit. Sabi niya doon sa verse 1 and 2, Praise the Lord, my soul, all my being. Praise His holy name, and do not forget how kind He is. Para manatili tayong masaya sa paglilingkod kay Lord, huwag nating kalimutan kung ano ang ginawa ni Kristo. Hindi lang kung ano ang ginawa ni Kristo. Kung ano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Sapagkat siya ang kapunuan sa lahat ng ating kakulangan. Siya ang katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi diyan, be contented with what you have. Dahil nasa atin si Kristo, kaya lahat sa buhay natin. Psalm 37 verse 4, seek your happiness in the Lord, and He will give the desire of your heart. Naku, grabe to mga kapatid. Kaya pag nagawa natin to, babalikan natin yung Filipos 4:13 na sabi ron, lahat ng ito ay magagawa ko. Dahil saan? Hindi dahil sa lakas natin, hindi dahil sa talino natin, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil sa nakapagtapos tayo ng ating pag-aaral. Hindi po. Dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Dahil pag ginusto tayo ni Lord na i-bless, kahit wala kang tinapos, kaya kanyang pagpalain. Pag sinabi ni Lord na magaling ka na, paniwalaan mo yun. Paniwalaan natin yun. Tanggapin natin yung mga pagpapalang ito. Sapagkat ito ang pangako ng Diyos. Dalawang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang magsinungaling at magkalusira sa kanyang mga pangako. Kaya tandaan natin, hindi porket dumadaan ka ng mga pagsubok sa buhay, ay talunan ka na, kapatid. Hindi po. Mas pinalalakas ng Diyos ang ating pananampalataya kung makikita natin ang kabutihan at ang kadakilaan ng ating Panginoon. Ang kailangan lang, maging kontento tayo sa mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya serve God in all circumstances. Do not make excuses. Rely on the strength of Christ and be contented with what you have. Kaya pag nangyari ito, sabi doon, ang lahat ng mga ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ama naming banal, salamat po muli sa isang gabi na ipinagkaloob mo sa amin upang kami muli po ay mapagpala ng iyong salita. Dalangin po namin na ang iyong salita ay patuloy naming maging kalakasan, patuloy naming paniwalaan at panghawakan. Lagi niyo po kaming sasamahan sa buhay naming ito. Ilagay niyo po kami palagian sa iyong malabay na pakpak upang ang katiyakan ng buhay ay palagian namin na matanggap. Tinataas ko po sa inyo ang mga kapatiran namin na dumaranas ngayon ng mga hamon ng buhay, maging ito man ay sa kanilang kalusugan, sa kanilang pinansyal, sa pamilya. Lord, alam po namin na walang bagay na mahirap para sa iyo. Ang kailangan lamang ay patuloy kaming umasa at maniwala sa iyong mga pangako. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa aming lahat. Ang lahat pong ito ay hiling namin sa mo sa katamis-tamisan mong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless po, mga kapatid.
Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.